Dahil sa nauuso ngayong pyrolysis reactor plastilin, nahalungkay ko tuloy ang aking DIY used oil dekalan. Bale itong used oil dekalan na to, ginawa ko lang din siya way back 2023 yata or 2022. Hindi ko natanda, sobrang tagal na. Basta nung nauso yung mga used oil dekalan, nagawa din ako noon. Syempre, kinontent ko din noon yun. Kaso wala pang nanonood noon. Kahit ngayon, wala pa rin naman. Haha. Anyway, kaya ako nga pala ito nahalungkat. Kasi ito yung gagamitin kong source of fire para sa ginagawa kong reactor plastilin pyrolysis. Parang baliktad yata. Haha, pwede na rin yun. Kung mapapansin nyo nga dito, tinatanggal ko yung pinaka burner niya. Ganyan yung naging design ko noon sa aking Deus oil dekalan. Ginawa ko siyang natatanggal para pwede ko siyang linisin kahit mabarahan siya. At syempre nagkakaroon siya ng carbon deposit. Sa hindi nga pala nagtatanong, ito yung kaunahang upload ko noon. Simula nung nag-content ako bilang DIY. Halo-halo naman kasi content ko. Kaso dinilit ko siya kasi nagkaroon siya ng violation. Di ko alam kung bakit. Pero ngayon ito nga nahalongkay ko dahil nasa plastilin na nauusong yan. Kasi makakagawa daw siya ng gas dahil lang sa mga plastic na susunugin. At susubukan niya natin kung talagang totoo. Pero bago ang lahat, kailangan natin ng source of fire. Kaya naisip ko itong aking used oil dekalan. Dahil kahit papano, konti lang magastos natin sa langis. Dahil pwede tayong gumamit dito ng mga used oil. Kagaya na pinag-change oil ng motorsiklo at meron naman tayo nun. Or yung mga mantika na pinagprituhan na hindi na kailangan. Kagaya ng pinagprituhan ng tuyo, pwede mo na siyang gamitin dito. Kung mapapansin nyo nga dito, sobrang kapal ng carbon. Hindi na makita yung mga butas na ginawa ko. Bali marami nga pala yung butas guys. Makikita nyo yan mamaya pag nalinis ko na yan. Kaya nga sana gumagana pa ito. Kaya ito guys, nung matapos ko siya linisin, eto na siya ngayon. Makikita nyo yung mga madaming butas niyan. Diyan kasi lalabas yung ating apoy. I mean, diyan palalabas yung ating hangin para paapoyin ng ating apoy. Ano daw? Basta yun na yun. Kaya ito, binabalik ko na uli siya. Kaso may isa pang problema yung ating blower. Pero na-testing ko na naman siya, gumagana na naman siya. Pero kailangan ko pang ayusin yung kanyang fittings para wala siyang singaw. But anyway, sinubukan kong okay yung kanyang mga tubo. Kung lalabas pa yung langis diyan para dumaig. Hay nako alay na, parang haraka diyan. At bali ito nga guys, susubukan ko siyang lagyan ng langis. Kung aagos diretso sa butas para makasigurado tayo kung all goods pa. At pwede ko pa siyang magamit sa ating plastulin project. Kaya nga dito yan, binuhusan ko na. Pero yan, sisindihan ko pa rin siya. Medyo natatakot-takot pa ako dito kasi baka lumiyab. At yan guys, umaapoy siya. Ibig sabihin, dumadalo yung langis galing sa tubo. Hindi ko lang naipakita nung nilagyan ko. Pero dito ipapakita ko, lalagyan ko uli siya ng apoy. Este ng langis pala. Yan, papagusin ko diyan. At oras na makaabot yan dun sa loob, biglang lalakas ang apoy niya. Nakagaya nito. Wow, grabe, lakas! Yan, kung meron blower yan, gaganda ang apoy niyan guys. Kaya makikita niyan pag naayos ko na yan. Kaya abang-abang lang guys. At dahil nga nakaabot ka dito, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo next video. Isasalang ko na dito ang ating mini pyrolysis reactor plastilin. Ako nga pala si Ryan FMB, ang nagsasabing umpisahan mo sa pagiging walang kwenta. Malay mo balang araw, magkakwenta ka rin. Love ya!